So isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil isang buwan matapos ng napaka-impresibong panalo ng angas ng Pinas General Casimero via 4th round knockout kontra sa Mexican former 2 division champion Luis Neri, ay bigla itong umangat sa rankings matapos ilagay ng World Boxing Organization o WBO sa kanilang world rankings bilang number 4 super bantamweight contender para sa WBO world title belt na pinanghahawakan ng Japanese monster Naoya Inoue. Ibig sabihin po niyan ay opisyal na ulit na contender si Casimero para sa isang titulo at kampyonato ni Inoue. Kaya kung gugustuhin ni Inoue ngayon na magsagawa ng isang voluntary world title defense laban kay Casimero, ay pwede niya na itong gawin. Yan po kasi ang mga sinasabi ng kritiko dati ni Casimero na paano naman lalabanan ni Inoue si Casimero kung wala naman daw ito sa rankings ng 4 na major sanctioning bodies ng boxing. Pero ngayon po ay pwedeng-pwede na talaga. Magdedepende na lang ang lahat kung bibigyan ba ni Inoue ng pagkakataon ang angas ng Pinas. Ang matindi pa dito mga idol ay dahil kahit isang catchweight fight lang ang naging laban ni Casimero kay Luis Neri, ay hindi pa rin ito naging hadlang para sa WBO na ikonsidera ang kanyang tagumpay upang itaas ang kanyang pangalan sa number 4 contender. Isang patunay lamang po ito na ang laki talaga ng naitulong ng naging panalo niya na ito upang muling maiangat ang kanyang karera sa boxing. Ganun pa man nga po ay dahil sinabi na ng promoter ni Inoue na si Hideyoki Ohashi na kailangan daw munang maging kampiyon ni Casimero o kaya naman ay magtuloy-tuloy ang panalo nito bago nila ito lalabanan, ay bukas na din ang pinto ngayon na makalaban niya si Junto Nakatani. Ito po ay dahil number 2 din sa Nakatani sa WBO. Para sa mga nagtatanong kung bakit hindi na lang si Carl James Martin ang labanan ni Casimero gawa ng ito ang number 1 contender, ay malabo po itong mangyari sa ngayon dahil inaayos na ang laban ni Martin kay Alan David Picasso sa bansang Saudi Arabia. Habang si Nakatani naman ay nagsalita kanina lamang at sinabing gusto niya daw patunayan sa lahat na kaya niyang maging world champion sa super bantamweight division. Subalit dahil hawak pa ni Inoue ang lahat ng titulo sa dibisyon at aantayin pa nito si Jesse Bam Rodriguez para sa isang blockbuster showdown, kaya kailangan muna ni Nakatani lumaban sa mga kapwa niya contenders ng dibisyon. At dito niya pwedeng labanan si Casimero. Matatandaan na mismong si Casimero na din ang nagsabi na gusto niyang labanan si Nakatani dahil nakikita niya daw ito na magandang tulay patungo sa inaasam-asam niyang laban kay Naoya Inoue. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong ibalita ng MP Promotion CEO na si Josh Matur na naghahanap daw sila ng magandang laban para sa ating pambansang kamauuman ni Pacquiao ngayong taon, matapos mapospond ng pansamantala ng kanyang mega rematch kay Floyd Mayweather Jr., ay naglabas naman nga po ng balita kanina lamang ang World Boxing News na maganda daw ang mga maagang senyales na lumalabas patungkol sa Pacquiao versus IBF welterweight world champion Liam Paro. Ito ay nang dahil sa nagpapakita daw ang magkabilang kampo ng interes sa isa't isa. Ayon sa World Boxing News ay kung sakali umanong matuloy ang bakbakan ng dalawa at makuha ni Pacquiao ang tagumpay, ay ito ang kauna-unahan pagkakataon na masusungkit ng ating pambansang kamao ang IBF World Title Belt ng welterweight division. Matatandaan na mismong si Liam Paro at ang promoter na nito ang naghamon kay Pacquiao at gusto siyang dalhin sa bansang Australia para doon sila magtuos. Habang ang WBC welterweight champion naman na si Ryan Garcia ay sinabing sa kabila ng edad na 47 anyos ni Pacquiao, ay naniniwala daw siya na magiging isang ganap na world champion ulit si Pacquiao kung sakaling tanggapin nito ang hamon na labanan si Liam Paro. Kaya mag-abang na lang po tayo ng mga updates patungkol dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.